Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli. Nagbabalik ang nagmamaganda ninyong kachismos ang Kimpaw upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chu and Paulo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman dito sa movie ng Kim Pao na kung saan may mga chika-chika tayong naririnig. Ano kaya itong napagalitan pa? At syempre si Papi Paolo guys, finally, nagparamdam na. So, mamaya guys, pag-uusapan natin yan at alamin. But before that, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para maging updated ka at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Basta mga balita na may kinalaman po kay Kim Chu and Paolo Avellino, syempre, sagot na po natin yan. And eto nga mga kakimpaw, dahil nga po na-move na ang movie ni Kim and Paolo to March 26, hindi na po February 12, at nagbigay na rin po ng official statement ng Star Cinema. So wala pong apology doon para sa mga Kim Pao fans na another pag-aantay na naman ang gagawin. So eto, tila ang ABS-CBN News naman ay may pampalubag loob sa atin. So buti pa sila kahit alam po natin na pang clickbait lang po nila ito para kunin yung ating attention, at least 'di ba tayo kinakamusta. At alam niyo yun, may pake baga dun sa kanilang caption. Sabi nga nila dito konting hintay pa. Kim Pao fans. Naurong ang release date ng pelikulang My Love Will Make You Disappear na pinagbibidahan nila Kim Chu and Paulo Avellino. So, ayan, basahin ang paliwanag ng Star Cinema sa link sa comment section. So, yan nga po, binalita na rin po nila na i-move talaga po ng March 26 ang movie ng Kim Pao. So, okay na rin po ito kung napagkasundaan and okay din naman kay Kim and Paolo. So, hindi naman siguro ipopromote yan ni Kimi noon sa kanya pong event kahapon, di ba? Sa Davao, kung hindi sila agree sa napag-usapan. So, at least matutuloy. Kinabahan ako kay Paula Avellinong tweet Anyway, sabi dito, willing kami maghintay. Kaya hindi kami manonood sa February, sa February ng sine. So, ayan, boycott ba? Boycott ba mga Kimpaw fans sa February? Walang panonoorin na movie? So, wala akong ibang nababalitaan pa palibhasa mukha akong Kimpa. Wala na akong baka doon sa updates sa iba. Yung tungkol lang ata sa Marvin, kay na Marvin and Chilina na movie, yung alam ko na mapapanood sa February dahil usap-usapan, di ba? Na yun ang ipapalit po sa My Love Will Make You Disappear. Anyway, hindi naman sure kung totoo yung chika na yun na kapalit or baka naman sadya lang na February din po ipapalabas yun. Samantala, sabi naman dito, nakaka-disappoint pero sana this will be favorable to Kim Pao. Yun lang kasi malayong malampasan yan ang gross ng movie ng HLA ni Kat Den. Malayong malampasan daw. Bakit kaya? Walang tiwala sa Kim Pao? Anyway, sana nga dito tayo sa manifesting na favorable sa Kim Pao po yung naging decision. And of course, manifesting din kung kaya natin, kung may pagkakaloob po ng Panginoon na malampasan natin, kung kaya lang naman po ang HLA para magkaroon po tayo ng record. So, kaya guys, siguro binibigyan tayo ng oras para makapag-ipon-ipon pa, 'di ba? Madala po natin ang ating whole family sa sinehan. Anyway, sabi naman dito, nakakainis at nakakalungkot man, kaya naming sumugal uli
sa paghihintay for the sake of Kim Pao. Dahil 2024 pa lang, naghihintay na kami. So, ayun na nga. Ang gulo-gulo. Hindi malaman kung kailan po i-release ba talaga yan. Pero sana, last na talaga yan sa March 26. So, asahan ba natin na February magsisimula po or katapusan ng January magsisimula ang promotion ng Kim Pao? Yan ang yan po abangan natin. Sana'y magkaroon na po ng petsa ng mall tour ng Kim Pao. So sa mga nakapagpabook na po ng ticket nila, pauwi ng Pinas, so since wala na-move ng March 26 So wag na lang natin sayangin yung panahon. Dumalo na lang din tayo sa mga mall tour ng Kim Pao. So, yun na lang yung magagawa po ng mga nakapagpabook na pauwi ng Pinas para hindi masayang po yung pag-uwi. Pwede namang wag din ituloy. Cancel na tapos mag-rebook na lang ulit. Samantala, dumako naman nga po tayo dito sa chika about po sa movie ng Kim Pao. Hinggil sa pag-urong po ng movie Playdate. So, meron daw pong napagalitan. Sino kaya ito? And nagbasa-basa po ako ng comments and may comments po doon na writers daw po ata pinagalitan ni Direk Cathy. Ewan ko kung totoo yun. Pero ito yung chika dito sa sa Abante Radio. Paano ko masasabihin sa inyo yung binabasa ko? Hayaan mo na. Alright. Okay. Basta ganun Ayan, basta yun. Ito malinaw. Okay. Sinend ko sa kanya yung poster na yon. Yung poster nang naglumabas sa X. At ang sagot lang, may napagalitan. Yun lang Hindi ko sasabihin muna for now kung ano man yan. Kung hintayin nyo na lang, pero ako, basta sinabi lang doon, may napagalitan. Okay? So, ayan, may napagalitan daw. Bakit kaya pinagalitan? Pinagalitan dahil palpak or pinagalitan dahil kumilos na lang basta-basta nang hindi pinapaalam yung or ano pa ba? Palpak yung trabaho? So, abangan natin yan. Sabi sa ngayon, hindi pa daw sasabihin, di ba? So, ibig sabihin, may balak din silang i-chika yan soon. So, abangan natin yan. Anyway, sabi naman dito, meron po, di ba, nabasa na natin to nung nakaraan, na hindi daw gets po, na hindi favorite si Kim, etc. Then, ayun nga, eto nga sabi dito, di ko gets yung hindi favorite since PBB 2006 never siya nabakante. Yung mga projects niya since 2022, Dream Maker, Fit Check, Linlang, What's Wrong with Secretary Kim, 2 PBB seasons, may daily pang showtime, at may asa pa every Sunday. Then may incoming movie na may Love Will Make You Disappear. San dyan yung hindi favorite? So parang lumalabas na kasalanan pa ni Kimi, And yung mga fans hindi naman po magrarant kung wala pong nakikitang mali. So, sabi pa dito, misplaced din ang reasoning ng ibang fans well, anyway, sabi niya dito ibang fans. So, hindi naman pala niya nilalahat ang Kim Pao fandom. Ibang fans lang. So, sana nga po lahat ang ibang fans nito ay ma-educate din na na bawasan ang maging toxic. Anyway, sa pagpapatuloy dito, akala mo sila nagpapatakbo sa karir ng idol nila. Akala mo sila yung sila yung producers ng shows at movie nila. Nagkaroon lang ng konting aberya, akala mo naman ay yung idol nila. Inapina yung idol nila. Kesyo, hindi pinapahalagahan. Kesyo, hindi favorite. Sa dami ng projects niya sa mother network niya, nitong mga nakaraang taon, hindi pa siya favorite sa lugar na yan. Mas madami pa siyang projects kaysa kay Catherine. Kung sino man ang A-lister ng ABS-CBN Channel. Anyway, ang dami pa pong sinasabi dyan patungkol kay Kimi. But dito tayo sa komento naman ng ating mga Kim Pao fans. Sabi dito, if she was a favorite,
hindi siya aalisin sa primetime TV for 8 years. Before Linlang, she had no primetime series for 8 years. What was the last major quality movie na binigay nila or binigay sa kanya ng Star Cinema? Hindi rin sila ganoon ka-consistent in giving her major films. O, diba? So, yung sinasabi nila na never na bakante po si Kimi. Actually, akala ko nga, hindi na po siya mabibigyan po ng primetime na, series. So, buti na lang talagang nagkaroon po ulit ng break itong si Kimi. Yes, pa-host siya araw-araw sa Showtime, pero iba pa rin kapag umaarte ka eh. Anyway, sabi dito, the issue here is not the aberya po. So, ayan ha. It is Star Cinema's failure to communicate clearly even to KP. Why? Sa umaga February 12 ang playdate, tapos biglang April na after lunch. I hope naman po, be kinder to people na nagmamahal lang naman sa kanila. Be objective din pag may time. No update ang SC. So, yun yung kung may aberya man na kesyo hindi kayang tapusin, kulang sa oras, hindi mapapaganda ng maayos kung mamadaliin, hindi naman nagre-reklamo ang mga fans doon. Ang inirereklamo nga kasi ng mga fans is yung, ba't hindi ba lang in-inform si Kim and Paolo bago po mag-post ng another playdate ng movie, gano'n. Anyway, finally, nagparamdam na si Paolo Avellino after ng kanya pong pag-tweet ng ma-experience nga na hindi tumapos ng isang pelikula. Huy, kinabahan ako doon, Papi Paolo. Grabehan nga naman kasi yon. Anyway, eto, finally, at ginalaw na niya ang baso. He's ready for GTA 6, which is, po ito sa isang video game. Sabi dito, finally, Paolo is back. Sana mag-jogging kayo ni Kimi bukas. Total day off. And pauwi na din si Kimi. Kahit mapalitan pa playdate, at sa March 26 na showing, asahan mo kami, Pau. Panonoorin namin kasi alam namin na pagod at alam namin ang pagod at effort ninyo ni Kimi. Hug mo si Kimi, Pau. Sabi naman dito, Pau, whatever happened was a real disappointment, but if you and Kim are okay, I will be too. The scar will be there but will be supporting and protecting you. Protecting you too as long as I am still kicking. Love you both as my children. Thanks. And sabi pa dito, Papi, kamusta? Happy to see your post. We miss you. Naku, totoo yan. We will support you and Kimi hanggang dulo, walang iwanan. So, kayo guys, ano inyong masasay patungkol dito? Pa-comment ka lang po sa baba. Hanggang dito lang po muna ng ating update. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.